Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang perpektong pamilya at wala ring perpektong magulang. Pero hindi kasama sa pagiging hindi perpekto ang pabayaan ng magulang ang kanilang mga anak. Ikaw kabarangay, handa ka bang magbigay ng kapatawaran sa magulang mo na hindi nagbigay ng tamang pagmamahal para sa'yo? Dear Papa Dudut, lahat daw tayo ay pwedeng magkamali at dahil walang perpektong tao, dapat daw na palagi tayong marunong magpatawad. Pero hindi lahat ng kasalanan o pagkukulang ay madaling kalimutan, lalo na kung nag-iwan ito ng malalim na sugat sa mga puso natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng kabarangay natin na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alain, 27 years old at nagtatrabaho sa isang insurance company dito sa Mandaluyong. Matagal na akong listener ng Barangay LS 97.1 at halos araw-araw ako nakatutok talaga at nakikinig sa inyo lalo na sa ganitong katanghalian. Kaya naman kayo rin po talagang naisip ko na kwentuhan at hinga ng payo tungkol sa bagay na gumugulo sa isipan ko. Lumaki nga pala ako sa isang simple pero hindi ko masasabing tahimik na pamumuhay. Kasama ko ang mga magulang ko sa bahay namin at madalas ko silang naririnig o nakikita na nag-aaway. Marami silang mga bagay na pinag-aawayan pero pinakamadalas ay ang pambababae ng tatay ko, Papa Dudut. Nay, ano pong hapunan natin? Nagugutom na po kasi ako, tsaka... Nay? Umiiyak po ba kayo? Nay, ano po nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Alain! Ang tatay mo! Wala na siya! Umalis na siya! Iniwan niya na tayo! Ano pong ibig niyong sabihin na iniwan niya na tayo? Umalis siya kanina at dinala niya na mga gamit niya! Ha? Pero bakit po yung ginawa ni tatay? Dahil ang sabi niya, buntis na raw ang kabit niya at kailangan niya ng panagutan yung babae na yun. May kabit na naman po si tatay? Oo, Alain. Matagal ko nang alam yun. At hindi ko lang sinabi sa'yo kasi ayokong masira ang atensyon mo sa pag-aaral. Matagal nang gustong makipaghiwalay sa akin ang tatay mo. Pero nakiusap lang ako sa kanya na huwag niya tayong iwanan. Na okay lang sa akin kahit may kabit siya. Basta uuwi pa rin siya dito sa bahay natin. Sabi ko naman po sa inyo dati pa eh. Na kung hindi na kayo masaya kay tatay, okay lang po sa akin na maghiwalay na kayo. Pero bakit naman po pumayag pa kayo na lokohin niya kayo ng paulit-ulit? Dahil ayoko kang masira ang pamilya na to. Hindi mo ba naiintindihan yun? Gusto kong manatili tayong buo sa bahay na to. Kahit alam niyo na hindi na kayo mahal ni tatay? Oo! Ayos lang sa akin ang lahat basta magkakasama tayo. Ayos lang talaga sa akin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa tayong iwan ang tatay mo. Tanggap ko naman kahit nalaman kong buntis na ang kabit niya. Sinabi ko sa kanya na ayos lang kahit... Nay, naririnig niyo po ba yung sinasabi niyo? Ayos lang po talaga sa inyo kahit nabuntis ni tatay ang kabit niya? Wala na po
po ba talaga kayo natitirang respeto para sa sarili nyo? Hindi mo kasi ako naiintindihan, Aling. Nay, mahal ko rin naman po si tatay. Pero hindi na po talaga tama ang ginagawa niya sa inyo. Kaya wala na rin ako nakikitang dahilan para mahalin at irespeto ko pa siya bilang tatay ko. Huwag mo gang sabihin yan. Tatay mo pa rin siya. Kung marunong siya magpakatatay, hindi siya aalis ng bahay na to. Hindi niya kayo lolokohin. At hindi siya magkakaroon ng anak sa ibang babae. Kaya gumising na po sana kayo. Huwag niyo na pong iyakan ng isang walang kwentang tao na gaya niya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko, anak. Hindi ko kaya na mawala siya sa atin. Kakayanin niyo po, Nay. Kakayanin niyo para sa akin. Kakayanin po natin mabuhay nang wala siya. Pangako, hindi po ako mawawala sa tabi niyo. Gagawin ko ang lahat para mabuhay tayo nang wala si tatay sa bahay na to. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na ng babae si tatay, pero yun ang unang beses na iniwan niya kami para sa ibang babae. Sobrang nasaktan ako noon para kay nanay kasi saksi ako sa ilang taon na pagtitiis at ilang beses na pagpapatawad na ginawa niya kay tatay. Bata pa lamang ako ay naririnig ko ng ilang beses nang nahuli ni nanay ang mga kalokohan ni tatay, Papa Dudut, pero pinapatawad niya pa rin ito. Ang sabi niya pa noon ay ginagawa niya yon para sa akin kasi ayaw niyang lumaki ako sa isang wasak na pamilya. Mula nang umalis si tatay sa bahay namin ay hindi na siya muling bumalik pa. Minsan nga ay uuwi ako sa bahay namin nang wala pa si nanay, tapos ay malalaman ko na lamang na pinuntahan pala niya si tatay at pinakiusapan niyang umuwi na ng bahay namin. Grabe, yung lungkot at sakit na nararamdaman ko noon para kay nanay. Dahil ilang beses ko siyang nakikitang umiiyak at tinatanong ang sarili niya kung saan ba siya nagkulang bilang asawa ng tatay ko. Pero sinabi ko kay nanay na hindi namin kailangan na ipilit ang mga sarili namin kay tatay. Kung ayaw na niya talaga sa amin ay kakayanin namin na mabuhay nang wala siya. Doon ako nagsimula na maging working student. Pinilit kong igapang ang pag-aaral ko at ilang pangangailangan sa bahay. Kaya lang ay nagkasakit naman si nanay at kinailangan namin ng pera dahil na-confine siya sa ospital. Labag man sa loob ko. Pinuntahan ko si tatay sa bahay ng kabit niya para humingi ng tulong sa kanya, Papa Dudut. Tao po! Tao po! Tay, nandito po ba kayo? Tao po! Oh, Aling! Anong ginagawa mo dito? Tay, gusto ko po kasi kayo makausap. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Nakita ko po sa maliit na notebook ni nanay na palagi niyang dala kapag umaalis siya ng bahay. Bakit ka ba nandito? Kailangan ko po kayo makausap, Tay. Umalis ka na. Dahil wala naman tayong dapat pag-usapan. Kailangan ko po ng tulong niyo, Tay. Nasa ospital po si nanay at kailangan na maoperahan siya agad. Hindi ako doktor, kaya bakit ako pinuntahan mo? Dahil kailangan ko po ng pera at hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Pasensya na pero wala akong pera. Kaya makakaalis ka na. Tay, nakikiusap ako. Huwag niyo muna akong pagsaraduhan ng pinto. Sinabi ko na nga na wala kang mapapala sa akin, di ba? Kaya umalis ka na, Aling! Tay, hindi ko naman po talaga gustong pumunta dito sa bahay niyo eh. Ayun naman pala eh! Bakit ayaw mo pa umalis? Baka maabutan ka pa ng... Ng ano? Ng kabit mo?
Umalis ka na. Hindi talaga kita matutulungan dahil marami rin kaming gastusin dito sa bahay. Tay, nakikiusap po ko. Wala na po kasi talaga akong ibang malapitan. Pero wala nga akong kahit anong tulong na maibibigay sa'yo. Buntis ang kinakasama ko. Kaya gipit din kami sa pera ngayon. Gipit? Talaga? O sadyang wala ka na lang talagang pakialam kay nanay? Tay, baka nakakalimutan niyo na mag-asawa pa rin kayo ni nanay. Nag-usap na kami ng nanay mo. At alam niyang wala na akong responsibilidad sa kanya dahil tapos na ang lahat sa aming dalawa. At kasama po ba ako sa sinasabi niyong responsibilidad? Kahit hanggang ngayon at kahit kailan, hindi na magbabago na anak mo pa rin ako. Bakit hindi kayo makasagot? Kasi nahihiya kayong aminin na tinalikuran niyo na pati ang pagiging tatay niyo sa akin? Tay, hindi naman po talaga ako pumunta dito bilang anak niyo. Dahil mula nung umalis kayo sa bahay, tinanggap ko nang wala na akong tatay. Pumunta ako dito bilang anak ni nanay na humihingi ng tulong para sa kanya. Pero mukhang wala rin talaga ako mapapala dito dahil napakatigas ng puso niyo. Mali pala. Wala pala talaga kayong puso. Umalis ka na. Dahil ayoko maabutan ka pa rito na kinakasama ko. At baka makasama pa sa pagbubuntis niya kapag nakita ka niya. Buti pa sa pinagbubuntis ng kabit niyo, concerned kayo. Pero sa akin na anak niyo kay nanay, wala talaga kayong pakialam. Dahil alam kong kaya mo na ang sarili mo. Kakayanin ko kasi wala na talaga akong tatay. Kakayanin namin ni nanay na wala ka na sa buhay namin. At tandaan niyo, ito ang kahuli-hulihang pagkakataon na ituturing ko kayong tatay ko. Papadudot nang sabihin ng doktor noon na kailangan na maoperahan si nanay sa lalong madaling panahon ay hindi na ako masyadong nakapag-isip noon. Pumunta na kaagad ako kay tatay para humingi ng tulong para sa kanya. Alam ko kung saan siya nakatira noon kasama ang kabit niya dahil nakita ko na nakasulat yon sa maliit na notebook ni nanay noon. Naisip ko na kahit papaano ay magiging concern pa rin si tatay kay nanay dahil mag-asawa pa rin sila sa papel. Ilang taon din silang nagsama at minahal siya ng sobra ng nanay ko. Kahit na iniwan na niya kami, alam ko na hindi niya hahayaan na may masamang mangyari kay nanay. Pero nagkamali ako sa akala ko dahil naging napakatigas ng puso ng tatay ko. At kahit na anong pakiusap o pagmamakaawa ang gawin ko noon, ay talagang tiniis ako ni tatay na hindi tulungan sa panggastos para sa operasyon ni nanay. Papadudot, hindi ako makapaniwala na wala na talagang natira ni katiting na pagmamahal si tatay para kay nanay. Mabuti na lamang at nahingan ko ng tulong noon ang isa kong kaklase at pinahiram niya ako ng pera para sa operasyon ng nanay ko ng mga panahong kailangan namin ng tulong. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, yung araw na humingi ako ng tulong kay tatay para kay nanay ay ang araw na kailanman ay hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Sa ilang taon na pagsasama ng mga magulang ko noon ay walang ibang ginawa si nanay kung hindi ang mahalin si tatay. Kahit nagtatrabaho si tatay ay tumatanggap pa rin ng labada noon si nanay para may ambag siya sa panggastos sa bahay. Hindi rin kasi buo ang ibinibigay ni tatay na sahod noon kay nanay. Nasa kalahati lang o minsan nga ay mas maliit pa doon. Palaging sinasabi ni tatay na marami silang ginagastos sa trabaho o binabayaran na utang. Ayun pala ginagastos niya yon sa kabit niyang ibinahay niya, Papadudot. At pagkatapos niya kung hindi tulungan na maoperahan si nanay ay tinatako na talaga sa isipan ko na patay na ang tatay ko. Naging maayos naman si nanay pagkatapos ng kanyang operasyon at mula noon ay naging mas porsigido ako sa pagtatrabaho at pag-aaral. Dahil hindi ko na pinayagan si nanay na tumanggap ng labada, nagdagdag ako ng oras sa part-time job ko para
mapagkasya ang sinasahod ko sa lahat ng mga gastusin namin. Pilit kong pinagkakasya ang oras ko sa trabaho, pag-aaral, at konting pahinga, Papa Dudut. Ang hirap naman itong nire-review ko. Alin, anak? Oh, Nay. Bakit gising pa po kayo? Mag-aalas-dos na po na madaling araw ah. Hindi rin kasi ako makatulog, saka naririnig ko na rin kasi ang pag-ubo mo. Nagising po ba kayo dahil sa pag-ubo ko? Pasensya na po kayo ah. Kasi hindi ko rin po talaga mapigilan eh. Ayos lang. Hindi lang din naman talaga ako makatulog. Eto kinuwang kita ng kalamansi juice. Naku, salamat po. At yan po talaga ang kailangan ko. Sakto kasi dito niyo pa tinimpla sa paboritong tasa ko. Siyempre naman, alam ko na itong tasa rin ang gusto mong palaging iniinuman. Pero bakit ba hindi ka na lang muna magpahinga? Ilang araw ka na rin puyat at inuubo. Hindi po pwede kasi maaga rin po ang exam ko mamaya. Hindi ka na ba talaga matutulog? May oras pa naman po ako para umidlip. Kasi malapit na rin po ako matapos dito sa nire-review ko. Ang sarap po nitong kalamansi juice na ginawa nyo. Naku, mabuti naman at nagustuhan mo. Kasi alam ko na makakatulong din yan para hindi na masyadong mangati ang lalamunan mo. Malaking tulong po talaga to. Salamat po. Medyo gagabahin nga po pala ako ng uwi mamaya. Kasi magdadagdag po ako ng oras dun sa part-time job ko. Bakit naman magdadagdag ka pa ng oras sa trabaho? Nagpaalam po kasi yung isang katrabaho ko na hindi siya makakapasok mamaya eh. Dahil masama yung pakiramdam niya. Ako na po nag-volunteer na saluhin yung shift niya. Masama din naman ang pakiramdam mo. Kaya dapat hindi mo na ginawa yun. Konting pahinga lang naman po ang kailangan ko pagkatapos ng klase ko. At saka, bayaran na rin po kasi ng bills natin para sa tubig at kuryente eh. Kaya kailangan ko rin po talaga magdagdag ng oras sa trabaho. Pasensya ka na anak ha. Wala na akong naitutulong halos dito sa bahay. Ano po ba yung sinasabi niyo, Nay? Halos wala na nga po akong ibang ginagawa dito sa bahay kundi mag-aral at magpahinga. Dahil lahat ng gawaing bahay inaasikaso niyo na po. Ayun lang naman kasi ang pwede kong gawin. Kasi ayaw mo na akong payagan na tumanggap ng labada. Kasi po baka makasama pa sa katawan niyo. Di naman ako magpapakapagod sa paglalaba, Alin. Kaya ko pang tumanggap ng labada para kahit papaano. Nay, pinag-usapan na po natin to, di ba? Oo na. Ang gusto ko po, nandito lang kayo palagi sa bahay. At kung kikilos man kayo, yung mga gawain lang dito sa bahay. Ayoko na po na masyado niyong pinapagod ang sarili niyo. Pero nahihiya na kasi ako sa'yo, anak. Tignan mo nga ang sarili mo, Ang payat-payat mo na kasi palagi kang pagod at puyat sa trabaho at sa pag-aaral mo. Nag-diet lang po talaga ako, Nay. Hindi po to dahil sa pagod o puyat. Kaya wag po kayo masyado mag-alala sa akin. May konting ubo lang po ako ngayon pero ayos lang po talaga ako. Alam ko naman po na hindi talaga madali ang sitwasyon natin ngayon. Wag po kayong mag-alala. Gagawin ko po talaga ang lahat para makatapos ako sa pag-aaral. At mas magiging maayos ang buhay natin. Papa Dudut, ginawa ni Nanay ang lahat para makatulong sa akin. Nung una nga ay ayaw niya pang pumayag nang sabihin ko sa kanya na huminto na siya sa pagtanggap ng mga labada. Ayaw niya raw kasi na maging pabigat sa akin. Sinabi ko kay Nanay na kahit kailan ay hindi siya naging o magiging pabigat sa akin. Kaya sa huli pumayag na rin siya sa pakiusap ko na hindi na tumanggap ng labada. Pero kahit na hindi na tumatanggap si Nanay ng labada ay grabe naman ang pag-aasikaso na ginagawa niya sa akin noon. Kapag nasa bahay ako ay sinisigurado ni Nanay na may maihahanda siyang pagkain para sa akin. Inaasikaso niya rin ang mga gamit o uniform ko na para sa school o sa trabaho. At madalas na hinihintay niya pa akong makauwi ng bahay para sabay kaming kumain.
Mga simpleng bagay na ginagawa niya pero sobrang na-appreciate ko talaga, Papa Dudut. Kaya naman para sa kanya din talaga lahat ng pagsusumikap ko noon na makatapos ng pag-aaral ko, Papa Dudut. Alain, tulungan na kita dyan sa pagliligpit mo. Ayos lang po, Nay. Patapos na rin po ako dito. Sigurado ka ba? Opo, kasi mga baso na lang naman yung binabanlawan ko dito. Okay. Sige, pero napagod ka ba kanina sa pag-aasikaso ng mga bisita para sa celebration natin ng graduation mo? Hindi naman po, Nay. Kayo nga po ang iniisip ko kasi alam ko na kayo ang mas napagod. Dahil sa mga ginawa niyong pagluluto ng mga pagkain para sa handa ko. Sabi ko naman po kasi sa inyo mag-order na lang tayo ng mga pagkain eh. Mas makakamura kasi tayo kung ako ang magluluto. At yun naman ang nangyari, di ba? Malaki ang natipid natin kanina dahil ang mura ng mga gulay at karne na binili ko. Binenta ng mga suki ko ng mas mura ang mga paninda nila sa akin nung sabihin ko na para sa'yo yon, para sa graduation celebration natin ang pagtatapos mo sa pag-aaral. Talaga po, Nay? Oo. Nakakatuwa naman po sila. Sakto nga lang din po yung niluto nyo eh, kasi konti lang yung mga bisita natin kanina. Sabi ko naman kasi sa'yo, imbitahan mo lahat ng kaklase mo para malaman nila kung gaano kasarap magluto ang nanay mo. Alam naman na po yun ng mga kaklase ko, kasi madalas nyo akong pinapabaunan ng pagkain para sa lunch ko. At saka, busy rin po yung mga yon kasi may celebration din ngayon sa mga bahay nila. Pero thank you po, kasi ang aga niyo pong nagising kanina para mamalengke at mag-asikaso ng mga lulutuin. Wala yun, anak. Hindi rin naman ako masyadong napagod. Sigurado po ba kayo? Parang narinig ko po kasi kanina na sinabi niyo kay Ninang na medyo sumasakit ang balakang niyo. Anak, hindi naman yun dahil sa ginawa kong pagluluto sa buong umaga. Sadyang tumatanda na rin talaga ang nanay mo. Kaya may mga ganito na akong pananakit ng katawan na nararamdaman. Kaya nga po ayoko na masyado kayo nagpapakapagod dito sa bahay. Kapag talaga yumaman tayo, ikukuha ko na kayo ng kasambahay. Ay nako, ayan naman ang hindi ko papayagan na gawin mo. Kasi ayoko talaga ng may ibang tao dito sa bahay natin. Hindi ako komportable na may estranghero tayong kasama dito. Para mas mapagaan naman ang kasambahay ang mga gawain niyo dito. Ay hindi ka rin sigurado doon, anak. Kasi baka mamaya, wala pang masyadong alam na gawaing bahay ang makukuha mo. Saka hindi tayo sigurado at baka ipahamak pa tayo niyan. Alam mo naman ang panahon ngayon, nagkalat ang mga mapagpanggap at masasamang tao. Ang dami kayang nababalita sa TV at radyo ngayon na mga kasambahay mismo nila ang nagnanakaw o gumagawa ng masama sa mga amo nila. Siyempre hindi po kukuha ng hindi mapagkakatiwalaan ng kasambahay. Ano naman ang magiging basihan mo dyan, Aber? Yung mukha nila. Yung mga dokumento na pwede at madali lang gawa ng peking kopya. Basta anak, ayoko ng kasambahay. O kahit na sinong hindi natin kilala na makakasama dito sa bahay. Sige po, Nay, kayo po ang masusunod. Kasi kayo pa ang reyna ng bahay na to eh. At sa oras na makahanap ako ng trabaho, ipaparamdam ko naman po sa inyo kung paano mabuhay ng parang isang reyna. Papa Dudut, aaminin ko na noong nag-working student ako ay may mga oras na parang gusto ko nang sumuko. Napapatanong ako sa sarili ko kung bakit kailangan na pagdaanan ko ang ganong kabigat na mga pagsubok ng buhay. Bakit kailangan na bigyan ako ng tatay ko or bigyan ako ng tatay na kagaya ng tatay ko, pero dahil sa nanay ko ay palagi at pilit akong nagpapakatatag noon. Siya ang ginawa kong lakas at inspirasyon para hindi ako sumuko. Iniwan man kami ni tatay noon, mag-isa kong itataguyod ang buhay namin ni nanay. Tutuparin ko lahat ng mga pangarap namin kahit kaming dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Hindi madali pero kinaya kong gawin lahat ng yon. Kinaya ko kasi palaging nasa tabi ko si nanay.
at pinaparamdam ang kanyang suporta, pag-aalaga at pagmamahal. Kaya naman nang makatapos ako ng pag-aaral, alam ko sa sarili ko na si nanay lang ang dahilan kung bakit at paano ko yon nagawa. Siya nag-iisang dahilan para pilit kong abutin ang mga pangarap ko noon sa buhay ng mag-isa. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makatapos ako ng pag-aaral, ay mas naging porsigido ako sa buhay. Nag-apply kaagad ako, Papa Dudut, ng ibang trabaho at madali naman akong natanggap. Nagpakitang gilas din talaga ako sa trabaho kaya naman mabilis akong na-promote. Unti-unti ay naramdaman kong gumagana ang buhay namin ni nanay. Hindi na kami nagigipit sa pera at hindi na rin kami masyadong nagtitipid pagdating sa mga gastusin sa bahay. Madalas na rin kaming kumakain sa labas kahit na walang okasyon noon. Nagawa ko na nga rin noon na iparenovate ang ilang bahagi ng bahay namin. Nakabili ako ng bagong appliances at furnitures tapos ay naipapasyal ko pa si nanay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Palagi ko rin binibigyan ng pera si nanay para panggastos niya sa sarili niya. Pero dahil hindi naman maluho ang nanay ko ay palagi niya lang ding iniipon ang ibinibigay ko sa kanya. Gusto ko lang din talagang iparamdam kay nanay na malas man siya sa lalaking napangasawa niya, ay suwerte naman siya sa naging anak niya, Papa Dudut. Ang ganda naman ng tasa na to. May nakadrawing pa talaga na sunflower sa gitna. Sana meron din akong ganitong tasa. Nay, nasa kusina po ba kayo? Nagugutom na rin po kasi ako kaya... Sino ka? Ay, hello po. Good evening po, Ate Aline. Sino ka at bakit kilala mo ko? Ako po si Abigail. Kapatid niyo po ako. Kapatid? Ano ba yung sinasabi mo? Tsaka ano ba yung ginagawa mo dito sa loob ng bahay namin? At sino nagpapasok sa'yo dito? Abigail, anak? Uy, Alain! Alain, nakauwi ka na pala. Tay! Tita! Buti po nakauwi na kayo. Sakto, kasi nandito na rin po si Ate Aline. Tay, siya po yung ate ko, di ba po? Yung nasa picture na nakalagay sa wallet niyo po. Yung palagi niyo pong kinukwento na maganda, mabait, at masipag na ate ko. Siya nga, Abigail. Siya ang kapatid mo, si Ate Alain. Sabi na nga ba sa'yo ni? Hello po, Ate Aline. Huwag mo akong tawaging ate, hindi kita kapatid. Alain! Abigail, mabuti pa pumasok ko muna sa loob ng kwarto kung nasa na mga gamit natin. Tatawagin ka na lang namin kapag kakain na tayo ng hapunan. Sige po, Tay. Nay, ano pong ginagawa ng mga taong yan dito sa bahay natin? Nakiusap kasi ang tatay mo na kung pwedeng dumito muna sila ni Abigail. Wala na rin kasi silang ibang mapupuntahan dahil pinaalis na sila dun sa apartment kung saan sila dating nakatira. Ilang buwan na rin kasing hindi nagpapadala ng pera ang dating kinakasama niya. Nagtatrabaho na kasi sa Japan. Kaya bumalik siya dito sa bahay natin ngayon? At talagang tinanggap niyo pa talaga siya kasama ang anak niya sa labas? Kapatid mo si Abigail, Alain. Wala akong kapatid kasi matagal na akong walang tatay. Alain! Huwag mong pagtaasan ng boses ang tatay mo! Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko, Nay? Matagal na akong walang tatay. Dahil mula nang ipagtabuyan niya ako nang minsang humingi ako ng tulong sa kanya para sa pagpapagamot niyo, tinatak ko na sa isip ko na namatay na ang tatay ko. Kasi siya naman yung umalis eh. Siya yun ang iwan at nag-alis sa atin sa buhay niya. Tapos ngayon bigla siya bumalik, tatanggapin niyo naman agad siya. Kalilimutan niyo lahat ang ginawa niyang panuloko sa inyo. Aalisan niyo na naman ng respeto ang sarili niyo. Magpapakatanga na naman kayo sa lalaking yan. Bahay ko pa rin ito at ako pa rin ang masusunod sa bahay na to. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito muna titira ang tatay at kapatid mo. Papa Dudut, pakiramdam ko ay parang bumalik bigla lahat ng galit sa puso ko.
nang muli kong makita si tatay sa loob ng pamamahay namin. Bumalik bigla sa isipan ko yung pang-iiwan na ginawa niya kay nanay at pagtataboy sa akin noong humingi ako ng tulong sa kanya. Naramdaman ko ulit ang sama ng loob sa kanya dahil sa paulit-ulit na pangangaliwa niya kay nanay. Gustong-gusto ko talaga siyang paalasin noon, pero hindi ko magawa kasi si nanay na mismo ang nagpatuloy sa kanya sa bahay namin. Papadudot sa ilang taon na pilit kong ginapang ang pag-aaral ko. At buhay namin ni nanay nakatatak sa isipan ko na patay na si tatay. Dahil alam ko naman na noon na wala na akong kahit na anong aasahan mula sa kanya. Inalis niya kami sa buhay niya kaya dapat na rin namin siyang alisin sa buhay namin. Yung mga plano ko noon ay para sa aming dalawa na lamang ni nanay. Hindi na kasama doon si tatay kaya mabigat para sa akin na muli siyang makasama sa iisang bahay kasama pa ang bunga ng kasalanang ginawa niya sa pamilya namin. Papa Dudut. Tita, ano pong ginagawa niyo? Pinagtitimpla ko ng kape ang kapatid mo. Kasi hanggang dito sa bahay, nagtatrabaho pa rin siya kahit araw ng Sabado. Ang sipag nga po magtrabaho ni Ate Aline. Palagi na lang siyang nakaharap sa laptop niya. Pero, alam niyo po, ang ganda talaga ng tasa na to. Nagustuhan mo ba yan? Opo, ang cute kasi ng sunflower na nakadrawing dito sa tasa. Paboritong tasa yan ng ate mo. Talaga po? Oo, ito yung madalas na gusto niyang paglagyan ng mga tinitimpla ko sa kanyang inumin. Regalo ko rin sa kanya ito noong 15th birthday niya. At mula noon, ito na yung naging paboritong tasa niya. Kaya po pala parang espesyal sa kanyang tasa na yan. Ganun na nga, pero huwag kang mag-alala. Ibibili rin kita ng ganyan kapag may nakita na ako sa palengke. Yay! Thank you po, tita. Pero, okay lang po ba kung ako nang magdala ng kape ni Ate Aline sa kanya? Sigurado ka? Gusto mong ikaw ang maghatid nito sa ate Aline mo? Opo, okay lang po ba? Oo naman, sige. Eto, dalhin mo na tong tasa ng kape sa sala kasi andun ang kapatid mo. Sige po, ako na pong bahala dito. Salamat, Abigail. Pupunta lang din ako sa likod ng bahay. Tutulungan ko ang tatay mo sa paglilinis doon. Dadalhin ko na rin po tong tasa ng kape ni Ate Aline. Hala, nabitiwan ko yung tasa ng kape ni Ate Aline. Ano yung nabasag? Teka, paboritong tasa ko yan ah! Ate Aline, sorry po. Nabitiwan ko yung tasa ng kape kasi hindi ko po napansin na may tsinelas pong nakaharang sa dadaanan ko. Pero hindi naman po ako nasaktan kasi malayo sa paa ko. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na regalo pa sa akin ni nanay ang tasang yan? Tapos babasagin mo lang? Ate Aline, hindi ko naman po talaga sinasadya. Sorry po. Anong hindi mo sinasadya? Halika nga dito! Aray, ate, nasasaktan po ako. Bitiwan niyo na po ang braso Alam mo ko. ikaw, gawain mo rin talaga manira ng mga gamit dito sa bahay namin, no? Dahil ikaw din ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Alam mo ba yon, ha? Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Kaya dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon para maputol agad yung mga sungay mo. Enrico, tama na po. Huwag niyo na po ako paluin. Tatay, tita, tulungan niyo po ako. Ano bang nangyayari dito? Oh, Diyos ko! Aline! Anong ginagawa mo sa kapatid mo? Alain! Bakit sinaktan mo ang kapatid mo? Abigail, halika na dito. Tay, Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? ayoko na po dito, Tay. Umalis na po tayo. Ayoko na po sa bahay na to. Pagsabihan niyo yung batang yan. Nasasanay siya manira ng mga gamit dito sa bahay. Tay, hindi ko naman po talaga sinasadya na mapitiwan yung tasa ng
Nasugatan ka? Napasok ko ba na mainit na kape? Hindi naman po ako nasugatan o napaso. Kaya lang, nagalit na po agad sa akin si Ate Aling. Hindi ko naman po talaga sinasadya na mabasag ang paborito niyang tasa eh. Alain! Ano na naman bang kinagagalit mo kay Abigail? Pinasag niya lang naman ang paborito kong tasa, Anay. Hindi naman sinasadya ng kapatid mo na babasag ang tasa mo, Alain. Kaya hindi mo na siya kailangan saktan. Pwede po ba? Huwag niyo naman ulit-ulitin ng kapatid ko ang batang yan dahil magkaiba kami ng nanay. Ako pa rin ang tatay niyo ni Abigail. At hindi mo na mababago yon. Matagal nang patay ang tatay ko. At hindi niyo na rin po mababago yon. Hindi niyo na po maaalis sa isip ko na inabandonan niyo kami ni nanay para sa kabit niyo at sa batang yan. Kaya huwag niyo nang asahan na magbabago pa ang pakikitungo ko sa anak niyo. Kasi para sa akin, hindi ko siya kapatid. At hindi ko siya ituturing na parte ng buhay ko. Papa Dudut, tutol talaga ako sa muling pagbabalik ni tatay sa bahay namin tapos ay sinama niya pa ang anak niya sa kabit niya. Wala na akong pakialam kung nakarma na ba talaga siya o pinagsisisihan niya ang naging kasalanan niya. Dahil ilang taon siyang walang naging pakialam sa amin. Kahit sinabi niya na gusto niyang makabawi sa amin o sa akin na anak niya ay hindi na kailangan dahil hindi na maibabalik pa yung panahon na naghirap kami ni nanay ng dahil sa kanya. Matagal na pong patay si tatay para sa akin. Kaya wala na akong balak noon na makipag-ayos pa sa kanya. Maayos na kasi ang buhay namin ni nanay at hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang pabalikin si tatay sa buhay namin. Pero kahit magkasama kami sa isang bahay ay hindi ko sila gaanong kinikibo ng anak niya. Walang dahilan para kausapin ko pa sila ng anak niya. Kaya naiinis ako kay nanay kapag nakikita ko na inaasikaso niya ang mga ito. Nung una nga ay pareho pa si tatay at Abigail na nasa bahay lang. Pero dahil sa pagpaparinig sa mga gastusin sa bahay ay muling nagtrabaho si tatay bilang barker sa malapit na sakayan ng jeep. Napakabigat din ang loob ko noon kay Abigail dahil siya ang bunga ng pagkakasalang nagawa ni tatay kay nanay. Alam ko na walang kasalanan ng bata pero hindi ko pa rin maalis ang bigat na nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang ngayon ay nasa bahay pa rin namin sina tatay at Abigail at aaminin ko sa inyo Papa Dudut na hindi pa rin maayos ang pakikitungo ko sa kanila. Hindi nyo naman ako masisisi kung maging ganito ako sa kanila dahil sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Nakakapagod, magalit, magdabog at magparinig. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko mapigilan dahil ilang taon akong nahirapan ng dahil sa kapabayaan ni tatay sa amin noon. At sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Ano bang dapat kong gawin? Dapat na ba akong magpatawad at kalimutan lahat ng kasalanan ni tatay? O dapat na umalis na lamang ako sa bahay namin para mabigyan ko ng peace of mind ang sarili ko? Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa ako na makarinig ako ng payo mula sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aling. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.